nyo na siguro. Yan ang sabi ng PDEA, okay? Ayan. PDEA debunks fake operational documents. Okay? The Philippine Drug Enforcement Agency debunks the false operational documents currently in circulation in social media. Okay? Bakit di ko sinabi ang pangalan ni Marcos Jr.? Diba? Na kumakalat dahil na si Marcos Jr. ay dapat huhulihin ng PDEA. Kaso lang, may umarbor. Diba? Hindi nila pinangalanan si Marcos Jr. Kung matalino kayong lahat, kayo mga mainstream media, na kayo ay binubusalan kayo, like Daily Tribune ngayon, kawawa naman, di ba? Diniktahan. Let's talk about Tribune later. Sabi ni Lazo na walang na-immoral na isang judgemonyo dyan sa PDEA, 2 pictures of documents were posted online, an authority to operate and pre-operation report, both dated March 11, 2012. Alright. PDEA ran check through its plans and operation reports management information system or PORMIS and found that no such operation was logged on said date. Intindihin natin yan, mga palangga. Sabi ng PDEA, actually yan din ang sinabi nila dati nung nagsalita si Pangulong Duterte sa maisog na nakita niya sa listahan si Kuting. At yan din ang sagot ni Lazo, ni Lisa Tanas, dahil sila nagpapatakbo ng PDEA, na hindi nakita sa kanilang database. I'll answer that. Sabi niya, PDEA ran a check through its plans and operations reports management of information or system of PORMIS and found that no such operations was logged on said date. Wala talagang makikita dyan sa database. You, PDEA people, alam nyo ang sinasabi ko at sinasabi itong ulol ninyong boss. You know why? Bakit? Kaya nga ang sabi ko, dito sa mga papel na ito, ay binili o inarbor ng isang mataas na cabinet secretary ni Noynoy. Sino yon? Pangalanan na natin siya. Ayon sa ating source, ang nagpigil allegedly nung time na yon ay ang partner ni Lisa Tanas Marcos sa kanyang law firm na si Ochoa, dating executive secretary ni Noynoy. According to our puting ahas, si Ochoa ang isa sa humarang nitong supposedly dito kay Kuting, okay? Mga palangga, dito kay Kuting at, teka lang, balikan natin itong si PDEA. Wala po talagang makikita nga dyan, sana nga magsalita na si Terry. Wala po talagang makikita dyan sa PORMIS na sinasabi ni Lazo kasi nga po hindi natuloy. Dahil nga inarbor. Pero yung dokumentong ito, mga kababayan, okay. Yan natin, napakita natin. Tignan nga kung baka may ma-incriminate dito ang tao. Baka kasi papatay nila, mahirap na. Okay, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na ito po ay permado. Alright? So ito ay permado mga hitad. Nakita niyo ba to? Layuan natin. Okay, nakita niyo ba to sa baba? Layuan natin. May pirma yan. O, kaya ako tinakpan, mga hitad. May pirma yan. Hindi ko lang yan basta-basta tinakpan. Yan ay ang pangdama natin sa sa PDEA. Yan, nahulog na naman kayo sa patibong. Mga jutang ginemis nyo. Alam mo, nagmana kay Duterte. Strategist. Ayan mga kababayan, malayo lang yan. Nilalayo si Nadyako. May firma po yan ng supposedly na na mag-read. Ngayon, the question is, mga kababayan, ang tanong ng bayan, ang sabi ni Lazo dito, ng PDEA, a critical feature of PORMIS is that one cannot insert or tamper with recorded operations. Hindi nga na-record dyan sa PORMIS na sinasabi niya kasi nga inarbor na ayon sa ating puting ahas nung time na yun ay si Ochoa. Alright? All pre-operation documents are serialized and recorded in this database. This ensures the system's integrity and negates any doubts on data the system contains. In an age, sabi ni Lazo, in an age, listen to this, darling.
Namnamin natin, intindihin natin ang bawat kasinungalingan ng jutang ng gobyernong ito. In an age where artificially intelligence can generate realistic fake videos. Why the hell this jutang Ginimes, okay, na PDEA, na minention niya ang sa panahong ito, sa panahon ng artificial intelligence, na pwede mag-generate na ng realistic fake videos. May pinakita na ba akong video? Wala pa. Kung matalino kayong lahat, alam ko matatalino kayo. Okay? Ito ay in preparation dun sa mga part 2, part 3, part 4 natin. Inuunahan na ng gobyernong ito na, hey, kapag may lumabas na video, kahit na sikuting na nandiyan dyan, this is in AI o this is fake. See? See, mga palangga? I told ya. So, kinukondisyon na ang utak ninyo na kapag ito ay lumabas ang video, ay AI yan. Kapag si Kuting ay nagsisingot ng pulburon, kasama si Terry, mga palangga, yun. Tapos sabi niya, additional spurious documents and fantastic claims at having insider information. The public is cautioned to be more careful in believing such fake news. Julul, pakita natin kung sino ang tunay na nagsasabi na fake news. Tanggalin na muna natin yan. Okay, mga hitad. Alright, mga jitad. Okay, ayun, bumalik na ako sa dati ko. Ngayon, mga palangga. Lazo, you talk about artificial intelligence. Ito lang, ano lang to bago ako tumutok dun sa bonggahan natin, mga palangga. You talk about editing. Okay, pag-usapan natin. Mga putang ina ninyo, remember this. Ang Lotto winner. Remember that, Lazo? Lisa, putang anak, buwa ka ng ina kayo. Remember that, mga kababayan? Sino ang nagpapasimuno ng pag-edit ng mga video using artificial intelligence na pinalabas sa taong bayan na itong babaeng itong nakamaskara ay nanalo ng loto at kumubra at kumuha sila ng letrato mula sa kamiseta. See that? Jutang ginina mo, Lazo, kayo lahat, Lisa, Satanas, Kuting. Mamaya, mahaba pa tayo. Ang pangloloko nyo, napayat si Lisa Satanas sa video na yan. Sa kanan, payat. Pero ito ang katotohanan. Artificial intelligence na siya pala ay buntis na ng 3 years. O, dito, naglilihi pa lang daw siya. Actually, buntis na siya niyan. O, buntis na yan. Pagdating dito, by using AI or photo editing, pinalabas siya sa taong bayan. Actually, nakalagay dyan, before pison, after pison. Ito pala, before pison. Bago niyurakan ng pison, ang katawan ni Lisa Satanas ay ganyan. Sino ngayon ang namimeke dito? Si Maharlika na ang alindog ay pure na pure. Artificial intelligence pa yan? Wala yan, bata. Okay, tangainan nyo Buti nakatulog na kwaya, pala to energy right now. Okay, another thing, pating. Ito, kasi palang let's talk about the fake picture. Ito, yan, yung mukha ni Lisa dyan. Ito, Cordoroy. Kabila, Cordoroy. Isa lang yung suot na Cordoroy. Cordoroy! Ayan. Pagdating dito, inapakan ng pison. Pero mukha pa rin, what? Mukha pa rin Cordoroy. My question to you, my dear colleagues, friends, brother and sister. Sino ngayon ang fake news dito? Okay? Sino ang nagpe-fake news sa atin, mga palangga? Alright? Ngayon, mga kababayan, sasagutin natin isa-isa ito. Sasagutin ni Terry ito. Gusto nyo mag-acting ka lang tayo. Mag-acting ka lang tayo para masarap mag-acting. Siya kapapasok lang, ang babaeng kasama ni Kuting o artistang kasama ni Kuting nung panahon na dapat po siya ay i-raid dito sa address na ito. Dito sa Rockwell, mga palangga. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Relasyon? Relasyon! Kay Rida, kabit, number 2. Number 2, Mistress Relasyon. Terry, wag mo ako Terry.
Yung tanong ko, Lisa, ang sagutin mo. Are you, FUC, are you, you know what I mean? Are you fucking with, kung sino yun? Okay, let's stop the acting 101. Mga kababayan, itong pag-debunk ng PIDEA ay isang pagkontrol sa Pilipino, paghatid ng kasinungalingan na huwag kayong maniwala daw kay Maharlika dahil ito ay fake news. Alright, pagbigyan natin ang mga jutang Ginimes. Okay? Ayon sa ating, tinanong ko sa aking PIDEA friend. May friend tayo dyan madami. Okay? Sabi ko, sir, ano sa tingin mo ang binato kong mga dokumento? Okay? Ang sabi niya, hindi fabricated yung document na pinakita mo. Sabi ko na sa iyo yan ang i-debunk ni Lasso. Kasi nag-usap kami bago ako mag-vlog. Sabi niya sa akin, yan yung original, sabi niya, yung original na hawak mo, may pirma yan. Okay? May pirma yan ng bona fide officer. Okay? Yung director, that time, nag-i-exist yan. So, ibig sabihin, yung mga natinakpan mo, sabi niya, yung mga tinakpan mong mga pangalan, at yung mga yung director dati ay coexist. So, your document is bona fide. Okay? Is original. Alright? Sabi niya, ito, tinanong ko siya. Actually, tinanong ko siya bago ako nag-vlog. Sabi ko, sir, bakit wala itong control number? Hindi naman ako police, hindi naman ako PIDEA. So, I'm not privy to that whatever. Okay, sabi niya, yung control number, okay, kapag ang direktor ay pinursue na yung operation, doon pa lang sila magko-coordinate sa Tactical Operation Center para ipasok sa system yung control number. Since may pumigil nga na mataas na kabinete, well, sinabi ko nga, ayon sa ating source, si Ochoa, na business na partner ni Lisa Tana sa law firm niya, kaya wala talagang control number yan. Kasi hindi na i-pursue ang operation kasi inarbor nga. Sabi pa nga nito ng ating palangga, ito idagdag mo pa. Meron tayong dagdag na informasyon. Okay? Miss Maharlika, good job. Okay? Natataranta na ang mga taga-PIDEA. Natataranta na, tinaranta mo ang buong bayan. Ha, ha, ha. Sabi niya. Ngayon, sabi niya, ito pa, may dinagdag siya dito. Right? Grabe yung information mo. A1 talaga yan. Okay? A1 talaga yan. Okay, sabi niya, ito, dagdag mo pa. Ito, mga palangga, open your eyes and ears. Miss Maharlika, noong 2008, muntik nang tinrabaho ng PNP anti-drug unit yang si Kuting. Kaso, kaya lang, pinigilan, okay, hindi to statement ko, galing po sa ating informante, kaya lang, pinigilan ni Colonel Razon. O, hanapin nyo, 2008, sino si Colonel Razon? Ako gusto nagigil. Na-pattern siya doon sa pag-weigh bill ng pulburon. Nagpapadala ng pulburon. May ano daw ito, nagpa-package. Nagpapadala ng pulburon from Cubao papuntang Ilocos through Fariñas bus liner. Tapos may kukuha na lang doon sa bus station. Yun talaga ang isa din sa pinaka malapit na sana nahuhulihin si Kuting. Pero sabi, wag na lang daw munang pag-aksayahan ng panahon kasi ma-influence siyang tao. Ito pong statement na ito galing sa may knowledge about dito sa papel na ipinakita ko sa inyo. Alright, may pinakita pa nga siyang sample sa akin Pakita natin 'to Ayan para lang kayo alam niyo, this is actually itong sample na pinakita niya sa akin ng pre-operation report. Control number, dak. Wag na natin baka mapahamak yung ating informante, kaluoy man. Okay?
Target, Lisa Tanas. No, charing lang. Okay? So, ito po, ito. Okay? Lead, ayan. Pakita natin. Ayan, sinend niya sa akin. Okay, bagong logo. Just to prove na ang mismong nasa mga taga-PIDEA ay buwisit na sa, ayan, may logo na. Tignan natin. Okay? Ayan. Baka lang maano nila, malaman nila. Ayan, Okay. So ngayon, mga palangga, sino ba si Ochoa? Si Ochoa ay dating executive secretary ni Noynoy at yun nga, business partner o law firm partner ni Lisa Tanas sa kanyang law firm na Most Marcos Ochoa Serapio Tan. Okay? That was before pa, siyempre, that was 2012. Then, sino ngayon si Ochoa? Si Ochoa po ay brother-in-law. Para makita nyo yung connect kung paano, yung anatomy of the crime. Okay? si Ochoa, ang kapatid niya na si Maria Teresa Ochoa ay inasawa o mag-asawa sila ni Jerry Acuzar o Jose Jerry Acuzar. Sino si Jerry Acuzar? Siya po ay itinalaga ni Lisa Tanas ni Kuting na secretary dyan sa Department of Human Settlement of Urban Development. Then you connect the dots. Now, PIDEA, government, mga jutang generis kayo. Huwag niyo ako materi-teri. Jutang generis, teri-teri. Okay. Mga kababayan, paano ba dapat, okay, i-debunk ni Lazo itong itong dokumentong pinapakita ko. You know what? Napakasimple lang to. Ano ba ang akusasyon? Hindi ako nag-akusa. Si Duterte ang unang nagsabi na si Kuting ay nakasama doon sa PIDEA list. Well, pinasinungalingan nila yan. What do you expect? Ngayon, para sa kaalaman ng ating mamamayan, hindi po pwedeng magsalita lang may akusasyon si Maharlika o ikaw, tapos sasabihin na lang ng gobyerno, fake yan si Maharlika. Sa mundo ng batas, kung nasa korte tayo, kunyari, nasa korte lang tayo, iimbestigahan both parties na magpapaliwanag saan nanggaling yung pinagsasabi mo, Maharlika. Kunyari, nasa korte, paano mo i-verify that this document, actually tatlo ito, akala niyo, pinapadama ko lang kayo mga hindot. May kasama pa, may isa pa to, may March 10 pa ito, 11, and March 11 to, may March 10 pa ako hawak. Mamaya, papakita natin sa inyo. Paano mo ipakita sa taong bayan, Virgilio Lazo, kaya na nang bubugbog ng iyong mga tao, kung ito ba ang hawak ni Maharlika ay authentic or what? Enable for you, para ma-convince mo ang taong bayan, you have to conduct what? Investigation. Authenticity. Kung ito ba ay ginawa ko dahil yun na pinagbibintangan niyo akong artificial intelligence queen. I hope ako, di ba? Diyos ko, ang lola niyo, Shonga Bells, pagdating sa, internet, pagdating sa mga pag-edit, I don't have time for that. And I'm not, I'm not expert. But again, for the heck, sagutin natin to. Chinek mo ba? Chinek ba ni Lazo? Pero siyempre, mga palangga, i-deny nila ito. In-examine ba nila na yung papel, chucho-chucho? Pinaliwanag ba nila? Dapat, pinakamagandang pinakamagandang debunk nila, pina-check namin. Okay, sabihin na nating fake news. Kunyari, sabihin nila fake news. Okay. Ito ba ang dokumentong hawak ko? Well, this is copy to di ba? Kasi ang original nandyan sa Pilipinas. Ito ba ang sinasabi ni Maharlika? Ito ba ay naganap? Naganap ba itong papel na ito? May pumirma or what? Di ba? Hindi nila sasabihin sa inyo yan. Kasi, mga palangga, kapag nasa korte na, hindi ka pwedeng sanabi ni Maharlika, fake yan. Tapos, end of story. No. There should be a authenticity report. Chinek mo ba yung mga picture? Ito ba ay, lahat ng mga, yung itsura ng picture, kailangan may eksperto pagdating sa dokumento. At kasama na nga dito, mga kababayan, yung forensic expert na kung saan bihasa sa pag-check ng mga dokumento. Diba? Kasi may tinatawag tayong digital forensic, which is hindi ito AI document ang pinakita ko sa inyo kasi during that time, wala pang
hindi pa nagsisimula yung mga AI na yan. Di ba? 2012, wala pa yan. Inaaral-aral pa lang ang AI. And also, para mapatunayan sa taong bayan, di ba, may tinanong ba silang eksperto? Or dapat inalam nila during that time, sino ba ang mga direktor dito? O baka ginorgor nyo na lahat? Di ba? Sino ang mga tao sa operation na ito? Dahil nasulat ba dito? Ikatin natin. Intelligence and Investigative Service. Oh, 'di ba? Ito nga yung kanilang mga sasakyan, Mazda, Toyota, Mazda 3, Vios, Avanza, Crosswind. So ito yung mga gagamitin na sasakyan. Sino ang mga kasama sa team nung time na 'yon? All right? So ngayon mga palangga, sino ang mga pumirma? Sino lahat? Okay. So dapat 'yun ang ipakita ng gobyernong ito kung paano nila i-debunk yung kung sinungaling o hindi totoo yung dokumento na pinapakita na. Let's talk about muna dokumento. Diba? Kasi mga palangga, tatayuan ko sa korte kahit sa Mars kami tumayo, na itong dokumento na ito ay authentic. Authentic, original, hindi carbon copy or what. Okay? Or hindi AI. Diba? Ngayon, sa korte naman, hindi naman hawak ni Lisa Tanas ang korte, lalo na kung korte ng Amerika o korte ng international, di ba? Hindi naman nila hawak, kaya hindi magtatapos sa kanilang statement na hindi yan totoo. Kasi mayroong what? Investigation. Iimbestigahan, ito bang hawak ni Marlica ay totoo o ginawa niya lang? Di ba? Doon mo mapapakita kung si Maharlika ay yung kanyang hawak na dokumento ay tama, ay totoo or what. Ngayon, katulad na sinabi ko sa SMNI, na pag-usapan natin ni Admar at ni Jade, sabi ganon, ang tanong sa akin, actually, that was kahapon, na paano, parang anong i-expect ko dito sa PDEA. Sabi ko, talagang i-deny nila yan. Okay, i-deny nila. Kaya sabi ko, the ultimate solution to prove to the people, to the whole world, na si Marcos, si Ferdinand Marcos Bongbong Jr., a.k.a. Bongnet, Bangag, Polboronic, Singhot, asin lahat na, ay magpa-pulburon test kasama ang kanyang asawa sa harap ng taong bayan na pag kumuha tayo ng sample collection, when I say sample, let's say for example, hair follicle, dugo, okay, dugo niyang itim, ihi o kung ano man, ay walang intervention. When I say walang intervention, mga kababayan, ang kanyang ihi, kanyang dugo, lahat niya ay hindi kinuha kung kani-kaninong tao. Dapat nakikita right there and then, idodraw ang blood, kukunin lahat. You know what I mean? It's a transparent procedure to prove to the world para matapos na tong kajutang ginines na issue ng pulburon. Hanggat hindi nagpupulburon test si Marcos Jr. sa harap ng 100-something million Filipinos, by honest to goodness, clean, okay, legit, bona fide, original, genuine, lahat na sample coming sa kanyang katawang pulburonic, hindi matatapos ang isyong ito. Ngayon, you talk about laboratory analysis, lahat yan, kung sa Pilipinas at hindi nakikita ng tao ang proseso sa laboratory analysis, kayang manipulahin ni Lisa Ahas, Satanas, sila ang resulta, ang pag-aanalisa ng isang eksperto o isang medical technologist. Why? Kung kayang manipulahin ni Liza Araneta Satanas Marcos ang eleksyon noong 2022 sa pakipagsabwatan nung namatay na si Guevara at si DICT, Secretary ninyo Ivan Uy, na yan ay ibinukelya ni Attorney Glenn Chong noong last year, December 11 or 12 of 2023 sa kanyang assigned affidavit na minanipula ang eleksyon, kaya rin manipulate, imanipula ang laboratory analysis na gagawin kay Kuting. First, Kuting, to prove to the world na ikaw ay hindi addictus benedictus pulburonic, lumabas ka, pagpadro ka ng sample, whatever sample na gusto mo, especially hair follicle. Pakita, bubugnutin ko yung buhok mo, then,
Sabi ko nga, open, makita ng taong bayan. Kung pwede nga natin, takpan natin yung mata nung yung medical technologist dito, mga palangga, na kukunan natin ng sample si Kuting, tapos ang gagawin natin is ganito. Okay, I challenge you. Okay. So kukuha tayo ng 5 tao, o kahit sige, at least 5 tao, 5 ulo. 'Di ba? 5 ulo ni Kuting, kaya lang lahat yun positive, okay? Ulo ko, follicle ni Maharlika, okay, hair follicle ni Maharlika, hair follicle ni Pangulong Duterte, hair follicle ni Attorney Glenn Chong, okay? Hair follicle ni Attorney Vic Rodriguez, at yung isa ay hair follicle, of course, ni Marcos Jr. Isama na natin hair follicle ni Lisa, damihan na natin sila, so gawin natin 10. At hair follicle ni sino pa man. Okay, ngayon, lalagyan natin ng label, A, B, C, D, E, F, G, A, L, ganon. Hindi natin ilalabas ang mga pangalan kung sino ang nagmamay-ari ng hair follicle na yan or dugo o whatever specimen. Tapos, i-forward natin lahat dito sa medical technologies na ito at syempre hindi niya malalaman kasi walang pangalan eh. Walang pangalan na Marcos Jr., walang pangalan na Maharlika. So this is what? Fair and square pulburon test. Kasi blinded siya eh. Hindi na nakikita kung sino ito mga pangalang ito. Di ba? So with that, hindi niya masasabi, ay ito, ini-negative ko to kasi nakalagay label, nakalagay label si Kuting, i-negative ko to kasi baka patayin ako ni Lisa. Mga ganon. You know what I mean? So with that, we can get an honest to goodness result, mga kababayan. Makita natin na ang resulta ay walang bias, walang intervention. Kasi sa pilit kung kaya nilang manipulahin ang lahat, patahimikin ang Daily Tribune. You, Daily Tribune, I feel sorry for you guys. I thank you sa inyo na nag-post kayo. But what? Sinong nag-utos si Lisa? Dinilit ninyo? Sana man lang, ipinakita sa inyo, ito pa hamon ko. Ito pa hamon ko. You, Lazo, if this is fake, this is not. Ito ay AI. I challenge you, Lisa Satanas. Sa bagay, nakalagay dito si Marcos Jr. Ikaw, Kuting, kasuhan nyo ako. Hindi lang basta-basta mag-present ka lang, Maharlika is fake. You file a case against me so I can prove to court sa korte ng Mars o sa korte ng hibok-hibok na ang hawak kong dokumento ay totoo. Hindi lang basta Maharlika fakeness yan. Julul kayo. You know what I mean? Bakit? I challenge you. File a case against me that this document is fraud. Diba? This document is what? Yun lang kaya nyo isagot? Oh. Tapos sabi yung Maharlika, chuchuchung ganyan. Fake? Julul ka, Lazo. Kuting. Kayo, magpulburon test kayo, mga jutang genilis kayo. Huwag nyo ako materi-teri. Are you fucking with di Satanas? Yun yung kasama niya eh. Di ba? Oh. May relasyon ba kayo? May relasyon ba kayo ni Kuting, Lazo? Mga hirayaw ba kayo? Huwag nyo ako materi-teri. Kaluoy man si you know what? Pulburon test now. Oh, para ipatawag natin, mga kababayan, wag mo akong, oh my God, alam nyo, hindi tanga Pilipino. Basta sinabi nyo lang na itong, well, hindi nila binanggit yung pangalan ko, hindi rin binanggit si Kuting. Tapos pinatahimik ninyo ang Daily Tribune. Kawawa naman yung Daily Tribune. So, sino na ngayon ang mag-uulat ng tama? Dahil what? Tinawagan ninyo. Nakarating sa akin. May tumawag sa Daily Tribune to delete their post and say sorry. And I feel sorry for you, Daily Tribune. You have to get up, stand up, and fight this evil government. Ako, mga palangga, maliban sa may patong ang ulo ko, gusto nila akong gurgurin. Dagdagan niyo pa. Total, ang dami niyo namang, oy, Lisa, kung kaya mo magtanim ng mga kaso dyan sa Pilipinas, doon sa sinasabi na libel, doon kay Paerna na walang katuturan. Ito, malaking, this is not accusation. I am just showing to the whole world
to all the people, kahit mga alien, na in 2012, nagkaroon dapat ng pag-aresto kay Marcos Jr. sa pagiging pulboronic kasama si Terry. Nung gabing iyon, kaya lang ay inarbor ng isang partner ni Lisa Tanas ayon sa ating source. Inarbor ng executive secretary ni Noynoy. At doon na noong 2008, yung bagong ebidensya natin na si Colonel Lazo, dapat ay uhulihin na sikutin. Pero itong Colonel Lazo na ito, hindi ko alam kung anong pangalan niya, nabigay na sa ating information, na si Marcos Jr. in 2008 ay nagtatransport ng pulburon mula Cubao papuntang Ilocos sa pamamagitan ng Farinas Bus. Diba? Oh. Pinakasolusyon, tanginan nyo, mga jutang genius to. Ang solusyon, ha? Huwag nyo ako materi-teri. Are you sinhuting the pulboronic? That's my question. Ha? Pulboronic? Yes, pulboronic. Huwag nyo akong mahamon-hamon. Are you sinhuting the pulboronic? Yun ang tanong na sagutin mo. Sagutin mo, tanong ko. Are you kuting the pulboronic? O kuting, are you chuk-chucking the ting-ting-ting? Huwag na yun. Huwag na yun. Nanahimik na. Okay, alam na, buka nga di. Ganito kasi epekto talaga kapag nakatulog ako ng bonggang-bongga. You cannot destroy someone like me na walang ninakaw sa bayan, na walang intensyon kung di lumabas ang katotohanan sa pangdorobo, pangdaraya ninyo lahat sa Pilipino na gusto nyo pa ngayon isalang sa gera. Mga hindi pa kayo. Ang People's XOXO, thank you Palangga. Diba? Yun lang ang tanong ng taong bayan. Not that simpling, oh, sinungaling si Maharlika, chuchu-chuchu. Sagutin nyo, open sa public, you are accountable kuting para matapos na ang isyu sa pulburon. Madali lang to. Kung talagang ikaw ay walang pulburon na nanalaitay. O sige na, mag-ano na tayo para sa kapanatagan ng Pilipino. Kasi presidenting puting ako eh. Sa kapanatagan ng Pilipino para makita nila na ako ay totoong nagmamahal sa Pilipino. O sige na, magpa-pulburon test na tayo.